For today's vlog, samahan niyo ako sa mga ganap ko ngayong araw. Walang mga mima, kumusta ang araw niyo? Habang nag-unbox nga ako dyan ay talaga namang nakukitan ako sa waffle maker na to dahil mas malaki pa nga yung palad ko at hindi mo na nga rin kailangan pang baliktarin. Matagal na nga rin ito sa akin, nire-request ng dalawang bata na umorder nga ako nitong waffle maker dahil gustong gusto nga nilang magbaon sa school ng waffle. Pwede nga rin itong ipangbenta sa mga bata dahil talaga namang gustong gusto nila ang pancake or waffle tapos lagyan mo nga lang yan sa top ng chocolate or ng cheese ay talaga namang magugustuhan nga nila yan. Napakaganda nga ng bottle mixer na to at talaga namang napalaban tayo sa pag-shake. Bali naglagay nga lang ako dyan ng margarine instead of butter dahil wala nga tayong available dito. Tapos ilagay ko na nga rin yung mixture. Literal na small but terrible. Etong waffle maker na to dahil after 2 minutes nga ganito yung itsura niya. Tapos lalagyan ko nga lang yan ng margarine sa ibabaw. Tapos lalagyan ko nga rin ng konting asukal. Napabilib nga ako ng waffle maker na to at sa wakas meron na nga rin ako magagamit na pwede kong mapaglutuan ng mga pwedeng pang snack or pang baon ng dalawang bata sa school. Nung makaluto na nga ako ng dalawang waffle, agad ko naman yung pinatikim dito sa dalawang bata kung ano nga yung lasa at approve nga kay Kuya Zian dahil masarap nga daw ito at si Zian nga naman ay nilagyan pa nga niya ito ng toppings sa chocolate. Bali nakaluto nga ako dyan ng 8 waffles, tig-3 yung dalawang bata tapos 2 naman sa akin at syempre hindi natin papapalampasin mga mititikim din tayo ng waffles na gawa natin at papartiran nga lang natin yan ng kape. Legit na masarap naman talaga kaya kung gusto mo nga rin itong waffle maker na to ilalagay ko yung link sa comment section or click the yellow basket. Pagkatapos nga ako dyan mag-almusal agad naman nga akong lumabas ng bahay para nga bumili ng uulamin namin mamayang tanghali. Marami na rin kasi talagang sari-sari store dito sa aming sitio. Marami na nga rin nagtitinda ng gulay, prutas, at kung ano-ano pa. At habang naglalakad nga ako dyan, papunta nga dun sa tindahan na bibilhan ko, ay meron nga ako ditong nakitang computer shop. O diba, level up na ang aming zona. Yes, mga mi, walking distance nga lang dito sa aming bahay. Etong Sacred Heart High School at bago na rin nga pala ang kanilang gate. Habang tumatagal nga, lalong gumaganda itong Sacred Heart High School at bago na rin nga pala ang kanilang daanan. Tapos, eto naman nga yung lumang gate. Halos katapat nga lang ng Sacred Heart High School etong tindahan ni Auntie Marites kaya naman hindi na nga ako lumayot dito na nga ako bumili ng sayote. Tapos bumili rin nga pala ako dito ng luya, lahating kilo ng manok, chicken cube, sibuyas at bawang. O alam niyo na kung anong lulutuin kong ulam para mamayang tanghali. Pagka walang pasok nga ay talaga namang madalang nga lang akong lumabas ng bahay at ngayon nga lang ako napadpad dito sa may bandang taas. Fast forward mga mi, nakarating na nga rin pala ako dito sa bahay at syempre babalikan ko itong aking cellphone dahil ilipat ko na naman niya ng spot. Pagdating ko nga dito sa bahay, agad ko naman niyang ineskaso at binalatan ko na nga rin itong sayote, sibuyas, bawang, luya. Tapos, hihiwain ko na rin nga pala itong binili kong manok. Tinola rin kasi ang isa sa mga paboritong ulam ng dalawang bata, kaya naman napakasarap nga rin humigop ng sabaw mamayang tanghali. Pagkatapos nga masikaso, lahat ng kakailanganin ko sa pagluluto, ay agad naman nga ako nagsalang ng kawali, tapos nilagyan ko ng mantika, tapos nang mainit, agad ko naman nilagay yung bawang. Bali, isusutay ko na nga yung bawang, sibuyas, luya, at napakasarap nga ng amoy. Ito pa nga lang amoy talaga namang ulam na. Nung mag-brown na nga yung color ng mga sinutay ko, agad ko naman nilagay etong manok dahil gusto ko nga itong prituhin muna bago ko lagyan ng tubig. At nung maluto na, syempre nilagyan ko na nga rin yan ng tubig at gustong-gusto nga ng dalawang bata ng sabaw kaya naman dinami-damihan ko na yan mga mi. At nung kumulo na, agad ko naman ngang nilagay etong sayote. At habang niluluto ko pa nga yung sayote, ay lumabas nga muna ako ng bahay para maghanap naman ng talbos ng sili. Kaso nga lang ay talaga namang nahirapan ako maghanap ng talbos ng sili dyan dahil halos nga ng puno ng sili dito ay kalbo na. Kinagaan ko na nga itong nakita kong punong ng sili dito sa may likod ng aming piggery kaya naman kahit kakaunti ay syempre kumuha na ako dyan dahil masarap nga itong ihalo sa tinola. Tapos agad ko naman nga yung hinugasan. Tapos ilagay ko na nga rin dito. Naglagay nga rin ako dyan ng chicken cubes para malasa. O Marina, tamigauna kita. Kaya see you on my next vlog. Please like, follow, and share. Salamat sa panonood.